1 Corinthians chapter 1, beginning from verse number 10. 1 Corinthians chapter 1, verse number 10. Yeah, siguro pwede na ako magbakasyon ng 1 taon. Okay, 1 Corinthians chapter 1 in verse number 10. The Bible says, "Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined in the same mind and in the same judgment." Okay, buksan po natin Philippians chapter 3. Philippians chapter 3 in verse number 16. Philippians chapter 3 verse number 16. Sabi po ng Biblia, "Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing." Ngayon pong hapon, pag-uusapan po natin yun pong praise doon po sa sinabi sa 1 Corinthians chapter 1, perfectly joined together. Ito po ay sinasabi na ni Paul sa mga sa simbahan dito po sa Corinto, at ganun din po, the same message din po yung sinabi niya sa simbahan sa Philippi, na sabi niyang, let us walk by the same rule, let us mind the same thing. So perfectly joined together. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos, maraming salamat Panginoon sa hapon po ito. Salamat po sa pagpapala niyo po sa amin. Panginoon, salamat po na kayo po ay patuloy na nagbibigay at nagpo-provide po sa amin ng mga bagay po na amin pong kailangan, at naniniwala po ako, Panginoon, na mula po sa inyo po mga salita ay tuturuan niyo po kami para mas maging maayos po yung amin pong buhay. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Patawad po sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Now, the church at Corinth, sa Bible, it is the most carnal church among sa mga churches na ginamit si Pablo para maitayo. Nandiyan yung yung church sa Corinth, yung church sa Rome, yung church sa Philippi, yung church sa Thessalonica, at yung church sa Berea. Ang dami pong mga simbahan na ginamit si Pablo para yung simbahan na yun ay maitayo. Ang pinaka-carnal ay ang Corinto, yung church at Corinth. Pero ang church at Corinth, yan naman po ang pinakamayaman. I mean, materially and financially, sila naman ang mayaman because of their location. Sabi ko na nga po sa inyo na meron silang seaport. Ano po? At yan yung haven ng maraming mga traders, maraming mga mariners. Ano po, kaya halo-halo po ang tao dyan, pero napakagaan po at napakaganda ng business dyan po sa lugar na yan, sapagkat dahil po doon sa kanilang seaport. Pero mga kapatid, yung kanilang kayamanan, yun din po ang naging dahilan kung bakit ang simbahan ay hindi nagkakasundo-sundo. Yung ginamit po ng dyablo, yung kanilang material possession, para sila po ay magpataasan sa isa't isa. Na ang akala nila, kapag ang isang tao ay merong pera, siya yung merong mataas na position. Sa simbahan, ang tinutukoy ko po. Kapag ang tao ay merong mataas na education, siya yung merong magandang position. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, na nakakatakot kapag ang isang tao po ay napunta, ay gusto lamang niya ng position, pero walang passion. Nakakatakot ng isang tao ay papasok sa ministry na ang habulan niya ay position, pero wala siyang pagmamahal sa tao. Same thing din po sa bawat isa po sa atin. Once na tayo po ay nagkaroon ng position sa labas, yung position na yan sa labas, ayan ay ibinigay sa atin ng Diyos para makatulong sa tao at hindi para tapakan yung pagkatao ng iba.
So ngayon, ito po yung naging problema sa Corinth na maging sa ibang mga simbahan na ang nangyari po sa kanila ay pataasan na lang at pagalingan. Mga kapatid, meron nga pong kasabihan na yung isang walis tingting, yung single na walis tingting, madaling mabali yan. Pero kapag yan po ay sama-sama, mahirap babaliin. Bakit po? Sapagkat meron silang pagkakaisa. Ayon pa sinasabi ng iba as encouragement, sabi ng iba, united we stand, divided we fall. Bakit po? Kinakailangan pong merong pagkakaisa, anumang organization na wala pong pagkakaisa, yan po ay mabubuwal, yan po ay babagsak. Same thing sa church. Kapag ang bawat miyembro po ng simbahan ay merong kanya-kanyang kaisipan, kanya-kanyang paniniwala, kanya-kanyang doktrina, kanya-kanyang activity, at kanya-kanyang pataasan ng yabang, hindi po mag-i-stand ang church. At yan po yung sinasabi po ni Paul dito sa mga taga-Korinto, na ang sabi po niya, let us speak the same thing. And sabi niya, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly together. Alam niyo po mga kapatid, narinig niyo na po yung salitang synergism. Ito po, pag sinabi pong synergism, ang ibig sabihin po niyan, ay iba't ibang klase ng elemento, iba't ibang element, na kapag pinagsama, ay makaka-form ng isang mas malakas na element. Alam niyo po ba, ang asin ay binubuo ng dalawang poison, sodium at chlorine. Kapag ikaw ay nag-take ng sodium, malalason ka. Kapag ikaw ay nag-take ng chlorine lang, malalason ka. Pero kapag pinagsama mo yung dalawa at the right amount, makakabuo ka ng isang condiments, asin. Sabi nung iba, sa mga magnetic pole, like poles repel, unlike poles attract. Di ba? Tinuturo sa Pilipino yan, di ba? Oh. Amen din eh. Oh, amen. Oh. Kaya kapag magkaibang pole nag-a-attract. Ito po yung sinasabi po ng Biblia dito na perfectly joined together. Maaring iba ang ugali mo, maaring iba ang ugali niya, maaring iba ang ugali niya, pero pag pinagsama-sama yan as a church, makakabuo ng isang perfect, isang malakas at isang church na strong pagdating sa pananampalataya. Mga kapatid, tayo po ay nagsama-sama po dito pero magkakaiba pang ugali natin. Nagsasama-sama po tayo dito pero magkakaiba po yung ating upbringing. Magkasama po tayo dito pero nanggaling po tayo sa iba't ibang klase po ng pamilya. Kaya nanggaling po tayo sa iba't ibang klase ng training. Maaaring iba ang iyong sa labas, iba ang tinatakbo ng iyong pag-iisip, iba ang iyong trabaho, iba ang tinatakbo ng aking pag-iisip, iba yung aking trabaho. Pero do you understand, nung tayo po ay pinagbuklod at pinagsama-sama ng Panginoon, we build a strong church para itaas ang pangalan ng Diyos. Yan po yung sinasabi ni Pablo dito na perfectly joined together. Bakit po? Kaya nga po, sabi ng Biblia, since we are perfectly joined together, sabi ni Pablo dito, we have to speak the same thing. At saan manggagaling yung ating sasabihin? Dito po manggagaling yan sa salita ng Diyos. Ito po yung ating manual. Ito po yung ating doctrine. Wala pong ibang doctrine na lalabas mula po sa church na ito na hindi po nanggaling sa salita ng Diyos. Walang ibang katuruan na paninindigan ang church na ito kung hindi nanggaling sa salita ng Diyos. Imagine nyo mga kapatid, kung paano pong yung isang mag-asawa ay magsasama ng matagal. At ang sabi nila, kamatayan lamang ang magpapahiwalay sa iyo at sa akin. Na samantalang nanggaling sila sa magkaibang pamilya, nanggaling sila sa magkaibang upbringing, nanggaling sila sa magkaibang training. Bukod pa doon, na iba yung kanilang gender, isang lalaki, isang babae. Pero
makikita nyo, nagsasama sila with harmony. Bakit po? Dahil ba yan sa kanilang edukasyon? Hindi po. Yan po ay dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat yan po mga kapatid, ay dinisign mismo ng Panginoon. Pero kapag ang mag-asawa, magkaiba ng upbringing, magkaiba ng pag-uugali, ay hindi nagkakasundo sa kanilang pinaniniwalaan, hindi rin po yan magtatagal na pagsasama. Away po yan palagi. Lagi po yang away. That's why dito rin po sa church, ang sabi po ng Biblia sa atin, we have to speak the same thing. You see, kapag ang sinasabi po dito sa pulpito ay iba sa sinasabi dyan sa upuan, magkakagulo po tayo dito. It means wala po tayong pagkakaisa. And then anong sabi ni Pablo? We have to mind the same thing. Ayon po sa Philippians chapter 3 verse number 16. Sabi po ng Biblia po dito, nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing. Ang church po na ito, ang tinatakbo po ng kaisipan ng church na ito, ay wala na pong iba kundi maitaas ang pangalan ng Panginoon. Yan po yung kaninang umaga pa na sinasabi ko po sa inyo na every ministry sa church na ito, kahit na tagalagay ka lang ng songbook dyan sa upuan, ang dapat na maitataas pa rin ay ang pangalan ng Diyos, hindi ang pangalan mo. Kahit na ikaw ay tagalinis lang dyan ng CR, dapat ang pangalan pa rin ng Diyos ang maitataas at hindi yung pangalan mo. Kahit na ikaw ay nagmamaneho lang ng tricycle, pero dapat ang pangalan pa rin ng Diyos ang maitataas at hindi yung pangalan mo. Kahit na nag-a-assist ka lang sa mga bata, hindi ka nagtuturo, pero nag-a-assist ka lang sa mga bata, pero dapat ang pangalan pa rin ng Diyos ang maitataas. Maraming gusto ng position, pero wala pong compassion. Bakit? Ang gusto lang nila ay sila po ay makilala. Kaya nga yun ang nakakalungkot sa marami po sa atin. But we have to mind the same thing. At ang sabi ng Biblia, kinakailangan ang takbo ng ating pag-iisip, ang takbo ng ating kaisipan ay dapat iisang direction lamang, walang hihiwalay. Once na ikaw ay humiwalay sa direction ng church, mapapariwara ang buhay mo. At nakita ko po yan mga kapatid, habang nandoon po kami sa Maynila, nakita-kita po kami ng mga dati ko pong kasamahan nung time na kami po ay full-time pa. Of course, yung iba ay mga pastors na rin, nag-mission sa iba't ibang lugar, at kami po ay nagkakwentuhan, at nagkakamustahan. Kamusta na si ganito, kamusta na si ganyan, ganito, ganyan. Inaalala namin yung mga dati naming ginagawa, mga dati naming kalokohan. Nagtatawanan kami. And then kinakamusta namin, eto nasaan na ba to? Wala na yan, patay na yan. Wala na to si ganito, ganito na nangyari dyan. Do you understand mga kapatid? It is very important na tayo po ay sasama sa kagustuhan po ng Panginoon para sa church, para hindi po mapariwara yung buhay natin at para hindi po tayo mapahamak. Naalala niyo po kanina yung sinabi ko po si King Amon, what a disgrace para sa isang hari ng Israel na mismong yung kanyang sariling staff, yun ang papatay sa kanya sa loob mismo ng kanyang bahay. You see, nakakalungkot mang isipin, meron kaming dating kasamahan, dati naming kasamahan na nalulong sa drugs, at ang nakakalungkot nito, napakasaklap ng kanyang kamatayan. Alam niyo po kung ano? Binaril sa mukha. My goodness! Nasamantalang habang nandoon siya sa church, maaaring napapagod siya doon sa pagtatrabaho. Maaaring dumating sa kanya na hindi niya alam kung sino yung kanyang susundin. Pero salamat sa Panginoon, buhay siya at maayos yung kanyang buhay. Pero simula nung umalis siya doon sa church,
Napariwara yung buhay niya. Natuto siyang mag-drugs, natutong magbenta ng drugs, natutong sumama sa mga gang, natutong sumama sa mga sindikato, at hanggang sa dumating yung araw, mga kapatid, na hindi na rin niya nakasundo yung mga kasama niya, hanggang sa umabot po sa binaril siya sa mukha. Ay goodness, napakasaklap ng kamatayan. Di ba? Kaya nga po, ang sabi po dito ni Pablo, let us speak the same thing, let us mind the same thing, and then let us walk by the same rule. Alam niyo po, maraming tao po ang sa loob ng church, napakayaman. Alam niyo po kung bakit napakayaman? May sariling mundo. May sariling mundo. Ayaw niyang mag-submit. May sarili siyang mundo eh. Kaya ayaw niyang mag-submit. Kung ano yung gusto niya, yun lang yung gagawin niya. Namimili siya ng tao kung sino yung kanyang susundin. Now, paulit-ulit po yan na sinasabi ko sa inyo, hindi lang ako ang dapat yung irespeto. You have to respect others also. Matuto kayong rumispeto sa ibang tao, hindi lang sa akin. Sapagkat hindi totoo yung pagrespeto ninyo kung ako lang ang nirerespeto nyo. Now, anyone, kahit na sabihin mong ikaw na yung pinakamagaling at pinakamataas, pero kapag sinabi ko sa inyo na, ito yung ano mo ipaalam mo sa kanya yung gagawin mo, kailangan mong mag-submit sa authority niya sapagkat yun ang command. You see? Pero mga kapatid, minsan nahihirapan tayong sumunod sa ganyan sapagkat siya, susundin ko. Bakit? Sino ba ito? Alam nyo ba na marami pong ganyan sa Maynila na kasama ako? Ayaw nilang mag-submit sa kanyang area leader. Alam nyo kung bakit? Area leader ko, mas mataas pa yung pinag-aralan ko kesa dyan eh. Yung area leader ko na yan, mas ano pa ako eh. Mas may pinag-aralan pa ako kaysa sa kanya. Mas magaling pa ako mag-English kaysa sa kanya. Mas meron pa akong pera kaysa sa kanya. Bakit ako magsasubmit sa kanya? Mas matagal pa ako sa church kaysa sa kanya. Marami pong nasira ang buhay dahil dyan. Dahil ang katuwiran nila, matagal na ako sa church, ikaw bago ka pa lang. Wow. Nakita ko na po yan. Kaya sabi ko, no, pabayaan mo sila. Kung hindi sila marunong mag-submit sa authority, isang araw magiging problema natin yan. Bakit? Kung sa akin lang sila magsasubmit at hindi sila magsasubmit sa delegated authority, isang araw po problemahin ko pa rin yan sila. Kaya dapat po tayong matuto by the same rule. And saan tayo kukuha ng rule? From the Bible. Sa salita pa rin ng Diyos. Dito pa rin sa salita ng Diyos. Ang sabi po ng Bible, we are perfectly joined together. Iba ang ugali nito, iba ang ugali nito, iba ang ugali nito. Pag pinagsama-sama yan, strong yung organization na yan. Bakit? They are walking by the same rule. They are minding the same thing. They are speaking the same thing. Pero kapag may isa dyan na tumaliwas, asahan nyo po yan, yang isa na yan, magiging ana yan. Mahihirapan po yan. At hindi makausad-usad yung organization sapagkat merong isa na kontrabida. Naunawaan nyo yan? Now, ito po ang naging problema sa Philippi, ito po ang naging problema doon po sa Corinto. That's the reason why sa Philippians, mga kapatid, sa unang sulat, sa unang bahagi pa lang ng sulat ni Pablo, sa Book of Philippians, ipinaliwanag na ni Pablo kung paano ang Panginoon Kristo nagpakumbaba. Philippians chapter 2, ibinigay na ni Pablo, na sabi ni Pablo, kung ang Panginoon Kristo nga na Diyos sa langit, iniwan yung trono at nagpakumbaba, at ang sabi ni Pablo, dapat ganyan din ang mind na nasa atin. Bakit? Alam ni Pablo na ang ikakasira ng isang organization ay yung pagmamataas ng tao. Mga kapatid, salamat po sa Panginoon. Pag sinabi po ng Biblia, let us speak the same thing, it means let us speak the same doctrine. It means let us speak from the same Bible.
It means let us speak from the same standard. It means let us walk on the same rule. Ibig sabihin, iisa yung ating instruction, and that is from the Word of God. Huwag kang tataliwas dyan. Huwag kang kukontra dyan. Huwag kang susuway dyan, sapagkat yan ang ikakaayos ng iyong buhay. Nakakalungkot mang isipin, sabi ko nga po sa inyo, maraming aayaw sa ministry natin eh. Maraming aayaw. Alam nyo kung bakit? Hindi sila sanay sumunod sa instruction. Hindi sila sanay. Naalala ko po, bago kami pumunta ng Maynila, kung napanood nyo po yung preaching ni Pastor Hill, I think it was Wednesday, na pagkatapos ng balikatan, meron po siyang ipinresent doon na bata. Ilang taon na ba si Simeon? 3 years old. 3 years old na bata. Pinatayo niya dyan. Tayo ka lang dyan. Nakaganon lang yung bata. Ganyan lang. Ang tagal ni Pastor nagsasalita, nung sinabi ni Pastor, tayo ka lang dyan. Nakaganon lang yung bata. Pag lumalakad si Pastor, ganon lang siya. Ganyan lang siya. Bakit? Ang instruction sa kanya, diyan ka lang. Pero asahan niyo po yung bata na hindi sanay sa instruction? Diyan ka lang. Dito ka lang. Tayo ka lang dyan. Bakit? Hindi sanay sa instruction. Hindi sanay sa instruction eh. Kapag ang bata hindi sanay sa instruction, hindi mo yan mapapaupo ng matagal. At hindi mo rin yan pwedeng sabihin, upo ka lang dyan, upo! Hindi yan. Pag sinabi mo, upo ka, di ba nakakita na kayo ng ganyang bata? Natatawa tayo pero hindi po yan nakakatawa. Hindi yan nakakatawa. Pag sinabi mo sa bata, okay, dyan ka lang. Hindi yan nakakatawa. Kung bata pa lang ay marunong nang lumaban, how much more pag malaki na yan? Ngayon natutuwa pa tayo kasi bata pa eh. Tapos pag minsan natatawa tayo, hindi po. Hindi yan nakakatawa. It only shows na hindi sanay yung bata sa instruction. At lalong-lalo na kapag ang nagbibigay ng instruction ay hindi yung tatay. Alam niyo kung bakit? Sapagkat yung bata na yan ay hindi nakarinig ng boses ng tatay. Maniwala kayo sa akin. Kapag ang tatay ay walang boses sa loob ng bahay, yung anak, pag sinabi mo, diyan ka lang. Maniwala ka sa akin, walang boses ang tatay sapagkat hindi sanay yung bata sa instruction. Kaya nga po palagi ko pong pinagdidiinan dito at maaaring nagagalit na kayo sa akin. Kinakailangan, fathers, wake up! Wake up! Indirectly, you are producing criminals. Kailan mo yan tuturuan pag malaki na? No, hindi mo pwede nang turuan yan pag malaki na. Sapagkat ang training ay nagsisimula sa bata. Kaya nga po, kahit na po sa Maynila, maraming na-open sa akin. Pag sinasabi ko sa kanila, i-train mo yung anak mo. Kasi isang araw, mamumuhunan ka dyan ng pampiyansa. Nagagalit sila. Kasi bata pa naman yan. Kala mo iti-train yan. Pag malaki na, you see, bakit hindi sanay sa instruction? O kaya salamat po sa Panginoon. May mga kanina, natutuwa ako kay Balong. Nandun siya sa bahay sa amin eh. Si Balong, nilabas ni Migs yung mga nerf niya. Nerf. So nakita niya, nerf, kasasya, barel, habang nagtatrabaho si Mark doon sa Terano, kasasya nung yung nerf. Pag nagkasapa naman siya ng nerve dahil hindi niya kaya kasi mas malaki pa sa kanya yung nerve eh. Yung muscle ng nerve nakatutok sa mukha niya.
Tapos igagana parang nagbobomba ba, nakatutok sa kanya yung nerve, tapos ikakasan niyang pag ganun, pababa. Sabi ko, wag mo itutok sa mukha mo yung muscle nung baril mo, ikaw mapuputukan yan. Ganun siya, hindi niya talaga kaya eh. Pero pag nakasan niya, boom! Tuwan-tuwa siya, kuna naman niya yung bala, kasan naman siya, boom! Tapos sinasabi ko sa kanya, pag nasa batalyon ka, magsabi ka sa akin, pag nandun ka sa batalyon, mag-nerf war tayo, hindi niya ako pinapansin. Yung pala, hindi siya nakaintindi ng Tagalog. Sabi sa akin ni baby, hindi ka papansinin yan kasi English speaking yan. Yun lang, pambihira naman. Like English speaking pala tong batan to, patay tayo nito. Kay my father didn't schooling me. Oh. Paano kami mag-uusap nito? Pero tuwan-tuwa siya. Sabi ko sa kanya, balik ka dito sa Balik ka. Pinababalik siya ni Ella. Balik ka dito, tapos lalaro tayo ng nerf. Babalik siya. Talagang nakakatuwa yung bata, di ba? Kapag yung bata marunong makipaglaro, nakakatuwa yung bata. Pero kapag yung bata hindi marunong makipaglaro, na kapag yung kanyang laruan ay yung bang may hawak ng laruan niya, makikipag-away siya, hindi marunong makipaglaro yan. It only shows na walang instruction kapag hindi siya marunong makipaglaro. Kaya kinakailangan po mga kapatid, yung bata pa lamang, kinakailangan tuturuan mo na with the same instruction kung paano tayo in-instruct ng Diyos. Para yung kanyang mind ay madidevelop and we have the same mind para sa Panginoon. Para hindi po siya magkakaroon ng sarili niyang mundo. Mga kapatid, kinakailangan po natin gagawin yan. Sasabi ko nga po sa inyo, ibang ugali nito, nandito. Ibang ugali nito, nandito. Ibang ugali nito, nandito. Iba yung ugali nito, nandito. Pinagsama ng Panginoon. Binigyan ng iisang instruction. Binigyan ng iisang doctrine. Binigyan ng iisang standard. Binigyan ng iisang Bible. Binigyan ng iisang church. Then itong mga magkakaibang ugali, strong yung kanilang personality, strong yung kanilang organization. It's because they are walking by the same rule. Ganyan po ang church. At ganyan din po yung family. Hindi kailanman magiging strong yung inyong family kapag ang rule, kapag ang mindset ay hindi po para sa Panginoon. Kaya po hindi nagiging strong yung isang family sapagkat may isang tao, may isang miyembro ng pamilya na iba yung kanyang mindset. You see, kaya mga kapatid, nakakatuwa mang isipin na meron po tayong iisang rule na ibinigay ng Diyos. It may be painful. Yes, it may be painful. It may be hard. And it's seemingly impossible. But kinakailangan lamang po natin ilagay yung ating pananampalataya sa Diyos sapagkat ang Diyos ang nag-create ng mga bagay po na yan. At ang Diyos ang nakakaalam ng mga bagay na yan. And so we have to obey the rules. Alam nyo, kahit nasa standard, mahirap sumunod pag hindi mo yan nakasanayan eh. Di ba? Noon nagtatanong pa ako, pag lumabas dyan, bakit kinakailangan pang nakatakin? Nagtatanong ako niya noon, ba't kinakailangan nakatakin? Ba't kinakailangan na ganito? Ba't kinakailangan yung buhok na kaganyan pa? Di ba? Bagamat sanay po ako sa maiksi na buhok sapagkat galing po ako ng advance. Pero nagtatanong ako, bakit kinakailangan pang ganito? Ba't kinakailangan pang ganyan? Nagtatanong po ako. Pero alam niyo mga kapatid, unti-unti po sa biyaya ng Panginoon, pinapaunawa po sa akin ng Diyos. Unti-unti. Again, wala pong magaling sa atin at walang malakas sa atin. Lahat po tayo ay pwedeng pabagsakin ng dyablo sapagkat lahat po tayo ay merong weakness. Ako po ay pwedeng pabagsakin ng dyablo sa pamamagitan ng aking weakness. Kayo po ay pwedeng pabagsakin ng dyablo dahil meron din po kayong weakness. Pero maaaring yung weakness mo ay kalakasan ko at yung aking weakness ay kalakasan mo. Pag tayong dalawa ay nagsama, do you understand na parehas tayong malakas? Sapagkat maaaring kapag ako ang mahina at kalakasan mo yan, pwede mo akong tulungan. Kapag ang ikaw naman ay nanghihina, pwede naman kitang tulungan sapagkat yun naman ang kalakasan ko. That's why strong yung organization. Strong yung church.
Yan po yung sinasabi ni Pablo na perfectly joined together. Perfectly. Wala pong sumobra, hindi nagkulang, but it was perfect. Joined together. Parang katawan po ng tao. Yung katawan ng tao, yung katawan mo, pag tinignan mo yan sa salamin, wow, talaga. Di ba? Pero kapag mata lang ang nandyan, imagine mo yung mata lang. Pangit, no? Imagine mo kung puro buhok lang nandyan. Ang pangit. Paano kung puro ilong lang yung nandyan? Ang pangit. Kung puro bibig lang yung nandyan, ang pangit. Di ba? Pero kita mo mga kapatid, yung hindi perfect na mata, inilagay dyan. Yung hindi perfect na mukha, inilagay dyan. Yung hindi perfect na ilong, inilagay dyan. Yung hindi perfect na bibig, inilagay dyan. At nung nagsama-sama na, it was perfectly joined together. Kaya pag humarap ka na ngayon sa salamin, kahit walang pulbo, ha? 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 Oh. Si liit nga, sinasadya pa yan para makita yung ano eh. Oh. Kahit na pag ngumiti yan dito, pero dahil nandito yung dimple niya, dito yung ngumingiti. Oh. Oh, di ba? Bakit? It was perfectly joined together. Pero kung isa-isa lang, ang pangit tignan. By the way, wala pong lalago sa bawat isa sa atin spiritually without a church. Hindi ka lalago spiritually without a church. At hindi ka rin lalago spiritually without a strong church. Kaya po hindi tayo ang masusunod. Ang masusunod ay Diyos pa rin. Ang masusunod yung instruction pa rin. Kapag hindi ikaw yung instructor, hindi ikaw ang masusunod. Ang masusunod yung instructor mo. Pag hindi ikaw yung trainer, hindi ikaw ang masusunod. Ang masusunod yung trainer. Kaya salamat po sa Panginoon. Ito po, bagamat sinabi po ito ni Pablo sa mga simbahan, sa Corinto at saka doon sa Philippi. Bakit? Nagkaroon sila ng iisang problema. Ano yung kanilang problema? Nagkaroon sila ng division. Kanya-kanya. Bakit? Mas magaling naman ako dyan, ba't ako dyan susunod? Mas matalino naman ako dyan, ba't ako dyan susunod? Mas matagal na ako dyan sa church, ba't ako dyan susunod? Yan, bago pa lang yan. Mas may pinag-aralan ako dyan, ba't ako dyan susunod? Ha? Ang hindi mo alam, tinitrain ka ng Panginoon to respect others. Tinitignan kung talagang marunong kang sumunod at mag-submit sa authority. Again, inuulit ko, sa simbahan, hindi po tayo dito pataasan ng secular education. Kung ang pag-uusapan lang ay secular education, hindi ako magiging pastor. Kung ang pag-uusapan lang ay patalinuhan, hindi ako magiging pastor. Kung pag-uusapan lang ay pagalingan ng skills, hindi ako magiging pastor. Kung pleasing personality, pwede pa. Pero hindi ako magiging pastor kung ganyan ang kalakaran. But do you understand, mga kapatid, ang requirements ay hindi po kung gaano ka kagaling, kundi kung gaano kalaki ang puso mo para sa Panginoon. That's the rule. That's the standard. Maraming ayaw ng standard sapagkat ayaw nilang baguhin yung kanilang nakalakihan. Maraming ayaw sa rules, maraming ayaw sa instructions sapagkat ayaw nilang baguhin yung kanilang nakalakihan. But do you understand, mga kapatid? Anything, bagamat mahirap, bagamat parang hindi tama, bagamat parang sa tingin natin ay parang napakababang klase, pero kapag galing yan sa Diyos, asahan mong ikabubuti yan ang iyong buhay. That's the ministry. And that is the church. Yan ang simbahan. Kaya nga po, mga kapatid, kahit na sa ang organization, pag hindi ka marunong sumunod sa leader, mapapahamak ka talaga. Maaring yung leader mo parang,
Ano ba naman to si sir? Ano ba naman to si pastor? Bakit nag-decide ng ganyan? Maaring ganyan yung isipin mo kasi maaring secularly, mas may matalino ka kaysa kanya. Pero tandaan mo, hindi pa rin ikaw ang authority. Kung mas magaling ka pa sa leader mo, sana ikaw na ang inilagay ng Panginoon dyan. Pero dahil binigyan ka ng leader, all you need to do is to submit to your leader. Kung gusto mong maayos ang buhay mo. Naalala ko po palagi, sinasabi sa amin ni Sir Albert, during our devotion, during the time na ang devotion namin noon, like 4 o'clock in the morning, lagi sa amin sinasabi ni Sir Albert, wait till you become. Lagi niya sinasabi yan, wait till you become. Ibig sabihin, mag-antay ka hanggang ikaw na yung nakatayo. Hindi yung wala ka pa sa authority, gusto mo na nasa authority ka. No. Wait till you become. Ang kaya kinakailangan, matuto ka munang sumunod. Sabi nga nung ilan, if you wanna be a good leader, be a good follower first. It's a common saying. Maaring gasgas na yan, but it's true. Totoo po yan. Kailanman ay hindi ka pagkakatiwalaan ng Diyos to instruct someone kung ikaw mismo ay hindi marunong sumunod sa instruction. See? Let us mind the same thing. Let us speak the same thing. Let us mind the same principle. Let us walk on the same rule. Sapagkat anong sabi ng Biblia? Ang purpose ng Diyos sa atin is to perfectly join together. Perfectly joined together, compacted together. Sabi ng Bible. Akalain mo, isipin nyo po magtataka ka. Ako naman sa church, at ano lang naman ako tagakuha lang ako ng songbook, ilalagay ko dyan sa upuan. Imagine mo kung walang gagawa niyan. Pupunta dito yung tao at sasabihin dito ng song leader, okay, let's open our songbook to hymn number 1. Wala silang songbook. Anong i-open nila? Di ba? Ako naman, taga-ano lang ako, taga-arrange lang ako ng upuan. Imagine mo kung walang mag-a-arrange ng upuan, kapag pumunta dito yung tao, saan sila upo? Ako naman, taga-bukas, saka taga-sara lang naman ako ng gate. Yun lang naman yung magagawa ko kasi wala naman akong pinag-aralan Imagine mo kung walang magbubukas ng gates, ng gate na yan. Saan papasok yung tao? Aakyat? Mga kapatid, by the way, wala pong maliit o malaking ministry. Every ministry done ayon sa standard ng Diyos is always a big ministry. Kaya wag niyong babastahin po yan. Wag niyong babaliwalain yan. Ako naman, ganito lang naman ako. No, kaya ka inilagay dyan ng Panginoon sapagkat alam ng Diyos na kaya mong gawin yan. Yung isang bagay na maliit, dyan. Yung isang bagay na malaki, dito. Magkakontra sila, maaaring magkaiba, pero sige, inilagay ng Panginoon. Yung isa, katamtaman, inilagay ng Panginoon. Pero nagsama-sama, it was a good body. Di ba? Perfectly joined together. Yung tenga, yung isa maliit, yung isa malaki, hindi pantay. Yung isang butas ng ilong, hindi pantay dun sa kabila, pero inilagay pa rin ng Diyos. Yung isang mata, hindi pantay. Yung isa, medyo malaki, medyo luwa. Yung isa, singkit. Pero inilagay pa rin ng Diyos. Inilagay yung bibig. Pero nung pinagsama-sama, wow, you will appreciate the beauty. Lahat kayo ay familiar kayo sa jigsaw puzzle. Di ba? Hanggat hindi mo pa nabubuo yung jigsaw puzzle, hindi mo ma-appreciate yung picture. Kapag ang hawak mo lang ay yung isang pyesa, hindi mo malalaman, ano ba yan? Saan yan? Lalo-lalo na kung wala kang idea kung ano yung picture. Pero once na isa-isa, ipinlastar mo na yan sa tamang lugar. Take note, sa tamang lugar,
inisa-isa mo nang ilagay yan sa tamang lugar, mapapansin mo, magpipit in yan. Lahat, magpipit in. Lahat. Join together. Perfectly. Join together. Yung isang pyesa na hindi mo na-appreciate, kapag inilagay mo yan sa tamang lugar, at yan ay nandun na sa perfectly joined together, at nabuo mo na silang lahat, then you will appreciate the picture. Eto pala siya. Eto na pala yon. Ang ganda pala ng picture. Di ba? Kaya alam nyo po mga kapatid, meron pong isang, sabi nila, the hardest jigsaw puzzle in the world. Ito po ay composed ng 1,000 pieces na jigsaw puzzle. Eto ang problema kung bakit siya napakahirap. Alam nyo kung bakit? Sapagkat lahat ng puzzle, ang picture niya is just black. I mean, wala siyang picture. Black lang lahat. So ngayon, hindi mo ngayon malalaman kung saan ba itong picture na ito. Kasi lahat yan plain black. Meron pong isang taga New York na nakagawa po niyan. Nabuo niya. Nabuo niya yon. Yung puzzle na 1,000 pieces na black lang talaga, sin black. Mahirap, sabi nila, that is the hardest jigsaw puzzle in the world. Alam nyo, nung nabuo po niya yan, nilagay niya sa frame, alam nyo po kung magkano ang halaga? $5 million. I don't know, I think nangyari yon during, mga early 20s pa. Ngayon, hindi ko alam kung magkano na yung price. Kalahin nyo po mga kapatid. Kaya po mga kapatid, tingnan nyo po, sinabi po ng Biblia. Illustration na binigay ko sa inyo kanina. Yung asin is composed of 2 poison. Lason. Sodium at saka chlorine. Okay? Sodium chloride, pag pinagsama, sodium chloride, ang tawag asin. At the right amount of sodium, right amount of chlorine, pag pinagsama, nagbibigay ng panlasa sa kinakain po natin. Pero hindi naman lason. Di ba? Pero dalawang lason yun. Nung pinagsama, hindi naman siya lason. Na-imagine nyo po ang buhay ninyo bago kayo napunta sa church. Sino kayo bago kayo napunta sa church? Maaring yung iba sa atin dito, lason din tayo ng lipunan. Pero napunta ka sa church. Yung iba ay galing sa ibang lugar, napunta ka sa church. Yung iba galing sa ibang lugar, pariwara rin ang buhay mo, ayaw din sa'yo ng lipunan, ayaw din sa'yo ng pamilya mo, napunta ka sa church. Pero yung mga tao na inaayawan sa lipunan, sapagkat napakasama ng kanilang ugali, sapagkat magkaiba yung kanilang ugali, magkakaiba ng ugali, nung pinagsama-sama ng Panginoon sa isang organization, naturuan ng salita ng Diyos, nagkaroon ng the same mind, nagsalita with the same thing, and walk by the same rule, became a strong church. Yan po yung sinasabi ng Bible na perfectly joined together. Again, mga kapatid, hindi po tayo magiging strong church kung magkakaiba po tayo ng doktrina. Kung magkakaiba po tayo ng sinusunod na rule. That's why meron tayong standard. And this is the source ng ating standard, salita ng Diyos. This is the rule. The mind is the mind of Christ. The doctrine is the doctrine that we have to speak. The same doctrine, the same Bible, the same church, the same God, the same instruction, the same commandment, the same covenant. Yan po yung susundin natin para maging strong church po tayo. At salamat po sa Panginoon na ipinapakita po sa atin ito ng Diyos, mga kapatid. Maraming simbahan ang nasisira, maraming simbahan ang nagkakawatak-watak sapagkat marami ng miyembro ang mayayaman. Nagkaroon sila ng sarili nilang mundo. Pero dapat tayo, ang mundo natin ay sa Diyos pa lang, sa Diyos pa rin. Kahit saan ka makarating, kinakailangan sa Diyos pa rin.
Hindi po tayo nagtuturo dito ng loyalty to the pastor. Ang tinuturo po natin dito ay loyalty to God. Not to the pastor, but to God. Sapagkat kapag loyal ka sa pastor, loyal ka sa Diyos, mamahalin mo ang pastor mo.